Ano nga ba ang ibig sabihin ng WPS sa welding? Nasagot ko na to sa nakaraang mga vlog ko, pero for the sake of new followers natin sa page, lalong-lalo na sa mga baguhang kabakal natin dyan, eto, ipapaliwanag ko ulit. Actually, matagal na itong tanong ni Kabakal, pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para sagutin to. So, ang ibig sabihin nga ng WPS ay Welding Procedure Specification. Isa itong detalyadong document na nagsasaad ng tamang procedure, guidelines, and other instructions na dapat masunod para makapag-produce ng high quality, maganda, at maayos na welding result. Nakasulat dito yung step-by-step instructions para sa welder na maghihinang, kung anong klaseng bakal at gaano kakapal ang bakal na hihinangin, anong mga materyales ang gagamitin sa paghinang gaya ng electrode at filler rod, anong welding process ang gagawin, anong mga welding positions ang hihinangin, at kasali na dito yung tamang adjustment sa voltahe, amperahe, at polarity sa paghinang. At syempre, kasali na din pala dyan yung safety precautions and guidelines na dapat masunod. Ito ay kadalasang istriktong ipinatutupad naman sa mga hinanging masiselan katulad sa mga oil and gas industries, aerospace, pressurized pipe and vessels, at sa mga construction na mahigpit sa quality at nangangailangan ng pulido, sigurado at maayos na hinang. At ang isang halimbawa ng pagsunod ng WPS sa welding ay gaya ng napapanood nyo dyan sa video. Ang ginagawa nga pala namin dyan is portal reclaimer. Bali pinagdugtong namin yung katawan ng mismong reclaimer. At bago nga namin ito hinangin, ayan, masusing chinek or tinignan muna ng welding inspector ng kliyente namin kasama ang foreign vendor ng kliyente ang joint na hihinangin namin kung maayos at malinis ba ang fit up, kung pasok ba sa standard nila yung gap ng joint, at syempre, tinignan din yung mga materyales na gagamitin namin sa paghinang. At marami pang inusisa sa WPS na tinatanong sa engineer namin. Tinanong pa nga kami kung qualified daw kaming maghinang dyan at kung may mga WPQT at NC2 ba daw kami. Then, after inspection, saka lang kami nakapaghinang nang pumayag na ang inspector na pwede na kami magsimula. Bale, kabilaan ang hinang namin dyan sa root pass. Kumbaga, nag-backweld pa kami. Then, after root pass, saka naman nag-perform ng physical test ang welding inspector. Una, tinignan muna ang mga visible welding defects sa hinang, saka siya nag-PT or penetrant testing gamit ang penetrant spray para mas lalong makita ang mga possible welding defects gaya ng mga undercuts, porosity, cracks sa hinang, mga underfill, at butas sa hinang. Medyo nagka-problema nga dyan yung kasama ko, kaya yan, nag-repair siya saglit. Then, after inspection sa root pass, saka naman namin tinuloy ang paghinang gamit naman ang ismaw. Pero sa part na yan, hindi na ako ang tumapos sa hinang. Bali, tinuloy na yan ng kasama kong ismawer na si Mr. Sam dahil sakto naman na magbabakasyon na ako sa amin sa Baguio kinabukasan. At pagbalik ko nga lang galing bakasyon ng ilang araw sa amin, nadatnan ko na lang na aprobado na ng welding inspector ang gawa nila. At mga ilang araw lang, ayan, umaandar na siya at ginagamit na. So, yan ang maikling paliwanag ko tungkol sa WPS. Sana nakatulong kahit papaano, lalo na sa mga baguhang welder dyan. At bago ko ulit tapusin ang ating video, shoutout muna sa aking mga star sender this week na sina Mr. Jomel Centino, Ma'am Sunet Salvador, at kay Mr. Lakwatcherong Welder. At shoutout din kina Mr. Bartolome Dennis at kay Mr. Rolly Augusto Once. Salamat po sa panonood. See you next time. Bye-bye.